Magandang araw po. Ako po si Attorney Jeff Martinez at ngayong araw po na ito ay pag-uusapan natin kung maaari bang magpiyansa ang isang tao na naaresto ng walang warrant of arrest habang kasalukuyang dinidinig or sumasailalim doon sa tinatawag nating inquest proceedings. Ang sagot po dyan ay oo. Kahit po ang normal na proseso ay isasampa muna ang kaso sa korte bago magpiyansa ang isang akusado, matagal na pong kinikilala ng ating mga korte, mga hukuman, ang karapatan ng isang tao sa ilalim ng konstitusyon na magpiyansa para po mabigyan siya ng pansamantalang kalayaan habang dinidinig ang kanyang kaso, lalong-lalo na po kung ang mga kasong ito ay pwede namang piyansahan. Subalit may mga pagkakataon po dahil sa masyadong maraming kaso na hinahawakan ng ating piskalya, tumatagal po ng lampas sa isang araw ang inquest proceedings bago po mailabas yung resolution ng piskalya kung magfa-file po sila ng information sa korte o hindi. Sa mga pagkakataon pong ito, minsan kahit na kinikilala ng ating hukuman yung karapatan ng akusado na magpiyansa, hindi po makapag-file yung akusado dahil wala pa po sa korte ang kanyang kaso. Subalit nagkaroon po ng panibagong issuance ang ating Korte Suprema sa pamamagitan ng Office of the Court Administrator noong January 4, 2024 at inalabas po nila yung OCA Circular Number 05-2024 kung saan binibigyan po ng malinaw na proseso at mga hakbangin kung paano po magkakaroon or mapapayagan na magpiyansa ang isang akusado kahit po hindi pa tapos yung tinatawag nating inquest proceedings. Dahil po dito, nagkaroon po ng malinaw na proseso at malinaw na sagot na ang isang akusado na sumasailalim sa inquest proceedings at kahit po hindi pa siya nasasampahan ng kaso sa korte ay pwede na pong mag-file ng bail. Nandyan po sa ating OCA circular ang mga proseso at kailangan para po makapagpiyansa. Unang-una na po ay kailangan pong makakuha ng certification mula sa Office of the City Prosecutor na ang kasong hinaharap ng isang akusado ay pwede pong piyansahan at kung magkano po yung recommended bail at isusumite po ito sa korte. Ang ginagawa po ay isinasubmit sa executive judge ang motion for bail kasama na po yung mga dokumento na kailangan para makapagpiyansa ang isang tao. At yan po ay aksyonan ng ating executive judge doon sa lugar kung saan nakadetine yung ating akusado. Okay? So, yun lamang po at sana po ay nabigyan ng kalinawan ang isang parteng ito ng ating batas. Ang isang tao na sumasailalim doon sa preliminary investigation ay pwedeng-pwede pong magpiyansa. Basta't ang kanyang kasong kinakaharap ay hindi paparusahan o walang kaparusahan na aabot sa habang buhay na pagkabilanggo. Maraming salamat po at please like and subscribe dito sa ating channel at sa ating video para po makapagbigay po tayo ng mas marami pa pong panahon para dito sa ating YouTube channel.